Ang daming magagandang babae, pero kakaunti ang mga gwapong tiyo. Kung magpapatuloy ito, paano ako makakahanap ng asawa para kay Mom? Ginoo, gusto mo bang humanap ako ng asawa para sa'yo? Hoy, umalis ka. Aalis na, mambubulabog ka. Seguridad. Sige, kung ayaw mo, bakit ganyan ang ugali mo? Ginoo, kasal ka na ba? Hoy, bagong lipat lang ako sa headquarters. Pagkatapos ko dito, dadalhin kita doon para hindi ka na magtrabaho. Sige, ibababa ko na. Hoy bata, anong problema? Wow! Ang gwapo naman ng lalaking ito. Perpekto ang dating niya. Mabait ka talaga, Ginoo. Pwede ko bang makuha ang contact mo? Bakit mo kailangan ng contact? Gusto mong humanap ako ng asawa para sa'yo? Sis Nancy, may bagong sales team leader na nailipat ngayon. Narinig ko, siya raw ang manager mula sa Harbor City branch. Ang taga Harbor City na walang alam. Gaano man karami ang galing niya, ngunit naglakas loob pa rin siyang mamahala sa sales department. Zuran. Wow, hindi ba ito ang dating henyo mula sa ating paaralan? Kumusta naman, hindi ka nagtagumpay sa maliit na nayo ng pangingisda? Kaya ngayon ay namamaalamos ka ng trabaho sa Wanshing? Nancy, hindi mo ba alam? Kung ano ang ibig sabihin ng paggalang sa tao? Anong klaseng tao ka, na dapat ko sanang igalak? Heto na naman ang isang maliit na pasbitawan mo ako. Ang nanay ko ay, Nancy, bakit mo inaapi ang bata? Taya ko, anak mo itong pasaway, tama? Dati, noong tinanggihan mo si Yaya, sinabi mong nauna ang karera at tingnan mo ngayon, ganyan na ang nangyari. Dinadala mo pa ang anak mo sa matagal nang tapos sa pag-aaral si Zuran. Bakit wala ka pa ring disenteng trabaho? Kung kailangan mo ng tulong, pwede kitang tulungan. Hindi kailangan gawing awkward dito. Heto, para sa'yo lahat. Hayaan mong tulungan kita. Nancy, magkaklase tayo kahit papaano. Kailangan mo ba talaga akong mapahiya ng ganito? Ngayon, lahat ng kaklase ko ay mayaman o makapangyarihan. Ano ka ba naman para maging kaklase ko? Iyan masamang babae. Bastos, mag-ingat ka. Sasabihin ko kay nanay na tanggalin ka. Wow, nagagalit na pala ang maliit na pasa. Papapatanggal mo ba ang nanay mo sa akin? Naku, natatakot na ako. Anong nangyayari? Nancy. Hoy, Yaya, halika rito. Nakakilala tayo ng kakilala. Zuran, ano ang ginagawa mo rito? Ay, itong si Zuran, matapos kanyang tanggihan. Nakipagrelasyon sa isang mayaman. Ngayong tumanda na siya, pinaalis siya nito. Kaya stuck siya na dinadala ang anak niya sa... Bakit wala ka pa ring disenteng trabaho? Kung kailangan mo ng tulong, pwede kitang tulungan. Hindi kailangan gawing awkward dito. Tita, pangit ka. Mas malala ang mga kulubot mo kaysa kay Lola. Walang lalaking magkakagusto sa'yo. Ikaw na maliit na pasa. Babatukan kita. Galing, 10 punto sa 10. Nancy, kung maglakas loob kang saktan siya ngayon, gagapangin kita palabas dito. Zuran, nabaliw ka na. Ito ang lugar ng trabaho ko. Ikaw na pulubi, paano ka naglakas loob utusan ako? Ikaw si Manager Zu mula sa Harbor City branch, tama? Ako si Zuran. Ano, siya ang bagong branch manager. Matagal nang tapos sa pag-aaral si Zuran. Bakit wala ka pa ring disenteng trabaho? Kung kailangan mo ng tulong, pwede kitang tulungan. Hindi kailangan gawing awkward dito. Tita, pangit ka. Mas malala ang mga kulubot mo kaysa kay Lola. Walang lalaking magkakagusto sa'yo. Ikaw na maliit na pasaway. Babatukan kita. Galing, 10 punto sa 10. Nancy. Kung maglakas loob kang saktan siya ngayon. Gagapangin kita palabas dito. Zuran, nabaliw ka na. Ito ang lugar ng trabaho ko. Ikaw na pulubi, paano ka naglakas loob utusan ako? Ikaw si Manager Zu mula sa Harbor City branch, tama? Ako si Zuran. Ano? Siya ang bagong branch manager. Matagal nang tapos sa pag-aaral si Zuran. Bakit wala ka pa ring disenteng trabaho? Kung kailangan mo ng tulong, pwede kitang tulungan. Si Joran yan. Nakikita mo siya. Siya ang manager ng pinakamagaling na sales team sa sangay ng Harbor City. May daan-daan siyang tauhan sa ilalim niya. Ang iba dito, hindi nga magawa ng tama ang sariling report. Tapos may lakas pa silang pagtawanan ang isang branch manager. Ano ang mali sa pagiging manager? Kahit makarating ka pa sa headquarters, magsisimula ka pa rin bilang team leader. Yaya, tara na. Wow, kahanga-hanga. Kaya pala siya manager. Perpekto ang kanyang mga kasanayan. Team leader, ako si Xiaohe mula sa sales department. Inutusan ako ng supervisor na sunduin ka. Paano kung ganito? Mauna ka na. Makikipag-usap ako sa supervisor mamaya. Venat. CJ. Tiyo, umalis ba talaga ang asawa mo? Sino ang nagsabing may asawa ko? Mabuti naman, Tio. Manatili ka dito kasama ko at maghintay kay Mom, okay? Elenan. CJ. Mom,
Kung hindi ka maghahanap ng tatay para sa akin, ako na ang hahanap. Kunin ang lahat ng security footage mula sa buong complex para sa akin. Hindi ako naniniwala na ang isang matandang tao ay basta na lang mawawala. Pangulong Lee, huwag po kayong mag-alala. Hinihinala ko. Malamang si An-An ay umalis ulit tulad ng dati para maghanap ng tatay. Talaga namang, pinapahirapan tayo ng batang ito. An-An, nasaan ka? Mom, nasa cafe ako. Sa tabi ng opisina mo. Halika na agad. Nakahanap na ako ng perpektong asawa para sa iyo. Hello. Ano na naman kayang pinaggagawa ng batang ito? Pangulong Lee, dahil inampon mo si An-An, kailangan niya ng pamilya at kailangan din niya ng tatay. Siguro na ang oras na bitawan ang taong iyon mula sa nakaraan. Ano ang ginagawa mo? Hoy, ano ang ginagawa mo? Hindi mo siya pwedeng bulihin. Ikaw na pasaway, bata ka pa naman, at akala mo kaya mong maging bayani? Huwag mo siyang saktan. Takbo. Mula ngayon, poprotektahan kita. Pero mas matangkad sila sa iyo, at mas malakas din. Pero mas matalino ako kaysa sa kanila. Tingnan mo, yung tunog ng sirena ng pulis kanina. Ginamit ko iyon para linlangin sila. Ang jade pendant na ito ay magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Ibibigay ko ito sa iyo. Ang litratong ito, kupas na. Paano pa maalala ng kahit sino? Pagkatapos niyang tuluyan na siyang naglaho. Malamang hindi na tayo magkikita pa. Bukod pa riyan, biro lang yun noong mga bata pa tayo. Hula ko, matagal na niya akong nakalimutan. Baka oras na para humanap ako ng tatay para kay An-An. Kahit hindi totoo, pumunta ka at humanap ka ng maisusuot ko na kaswal. Gusto ko talagang makita kung mayroon ba itong lalaking ito na anumang lihim na balak. Hoy bata, kailan darating ang nanay mo? Ay, nandito na ang nanay ko. Tito, siguraduhin mong ibigay mo ang lahat. Mom, An-An, wow. Mukhang kamukha nga niya yung taong yun. Kahit ang pagyuko niya ay eksaktong pareho. Hayaan mong tingnan ko, mahal. At lalaki na ako. Aalalayan kita balang araw. Naaalala niya talaga yung maliit na bata. Nag-imagine lang ba ako? Salamat. Umupo ka na. Sige na, maupo ka. Oo, upo. Ang pangalan ko ay Lin Xingwan. 40 taong gulang ako. Nagtatrabaho ako sa Wansi. Lokal ako. Ikaw. Nawala siguro itong batang ito. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay tulungan muna siyang mahanap ang pamilya niya. Kaya, mayroon ka bang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng iyong pamilya? Mabait at mahinahon. Personalidad, 10 puntos mula sa 10. Ginoo, hindi ko maalala. Kaya, ano ang dapat nating gawin? Ang pangalan ko ay Zuran. 35, 35 na taong gulang ako. Taga Harbor City ako. Nagtatrabaho din ako sa Wansing. Dahil, sobrang gusto ka ni An-An, bakit hindi natin subukang magkasama tayo ng kaunti? Magkakilala tayo. Tito, pwede mo bang ikwentuhan si Ana ng kwento? So, gusto niyang marinig ni An-An. Anong klaseng kwento? Hehe, gusto kong marinig ang kwento ni Dad at ni Mom. Yay! Pag-uwi natin, ipakita mo itong litrato kay Lola. An-An, nanggugulo ka na naman. Hindi pa kasal si Tito. Hindi pa rin kasal si Mom. Kung magpakasal kayo, legal yan. At Mom, may responsibilidad ka. Nabigyan ako ng kumpletong pamilya. Tara na. Saan tayo pupunta? An-An. Lumapit ka sa akin. Hindi naman kita kakainin. Dad, kailangan mong hawakan si Mom. Mom, kailangan mong sumandal sa balikat ni Dad. Hawakan mo ako. Huwag mo masyadong isipin. Ayoko lang na si An-An patuloy na magugulo.
Kumilos ka ng natural. Umiti ka. Hindi mo kailangang magmukhang papunta ka sa kapahamakan. Gusto ko lang makahanap ng tatay para kay An-An. Nay, hindi na si Anan ay isang bata na walang tatay. Kailangan mong makasundo si tatay, ha? Ngayong si uncle na ang tatay ko. Hindi ba dapat may regalo si Anan? An-An. Naman, anong gusto mo, An-An? Hehe, gusto ko ng kapatid na babae. An-An, huwag kang magsabi ng kung ano-ano. Nakahanap na si nanay ng tatay para sa iyo. Hindi ka na pwedeng tumakbo mula sa... Hindi ako tumakbo mula sa bahay. Alam yan ni Lola. Si Lola ang nagbigay sa akin ng trabahong hanapin ka ng asawa. At saka, May 10 milyong piso sa card na ito. Ano ang ibig sabihin ng nanay ko dito? kailangan mong alagaan ng mabuti si nanay, ha? Huwag kang mag-alala. Pangako, alagaan ko ng mabuti si nanay. Kaya talaga pala lahat. Tungkol sa pera. Babalik na ako para makita si Lola ngayon. Kayong dalawa, magsikap kayo at bigyan niyo ako ng kapatid na babae. Heto. Ibinabalik ko ito sa'yo. Kanina lang, nang makita si An-An na masaya, kailangan ko itong tanggapin. Hindi mo man lang tinatanong kung magkano ang laman ng card. Kahit magkano pa yan, hindi ko matatanggap. Umalis na si An-An, pwede tayong magdiborsyo anumang oras. Mukhang wala talaga siyang ideya kung sino ako. Nagsabi ba ako na gusto kong makipagdiborsyo sa iyo? Nagsabi ba ako na gusto kong makipagdiborsyo sa iyo? Hindi ba't may kasunduan lang tayo sa pagpapakasal? Seryoso ka bang kumakapit sa akin ngayon? Ano ba ang iniisip ng babaeng ito? Tapos na ang kontrata. Makikipagdiborsyo na tayo agad. Hindi kita hahabulin. Hindi na rin kita guguluhin ngayon. Gusto ko lang makahanap ng tatay para kay An-An. Lagpasan mo lang ang panahong ito. Kaya, makipagpalitan muna tayo ng contact info. Kapag naipaliwanag mo na lahat kay An-An, pwede tayong magdiborsyo kung kailan mo gusto. Talaga bang sabik ka na? Tapos na ang kontrata. Diborsyo agad. Bakit ka nagagalit ngayon? Ang ugali ng mga babae, hindi ko lang talaga maintindihan kayong mga babae. Uy, Team Leader Zhao, bakit wala ka pa sa opisina? Malapit nang sirain ng supervisor ang mess. andyan na ako agad. Pupunta na ako doon. Andito na ako. Ang lalaking ito, hindi ko talaga maintindihan siya. Salamat, Team Lead. Team Lead, ang iyong damit. Parang pamilyar sa akin. Salamat. Ayos lang. CJ, pupunta muna ako doon para ayusin ang isang bagay. Sige na at magtrabaho ka na. Mukhang gwapo nga ang bagong team leader. Oo, tama. May tunay siyang mga kakayahan. Pasensya na, Team Leader. Pupunta na ako doon para magtrabaho. Sige na at magtrabaho ka na. Pupunta na ako doon para magtrabaho ngayon. Kuya Zhao, espesyal kong inihanda ngayong hapon. Ang tsaa para sa iyo. Tandaan mong inumin mo, ha? Salamat. Huwag mong kalimutang inumin, ha? Wow! Ang daming magagandang babae sa kumpanya natin. Anong malaking bagay doon? Kung ikukumpara sa ating President Lin, wala talaga silang gaanong kagandahan. Nakakalungkot, si President Lin ay sobrang success. Pero halos 4 na po na siya at hindi pa rin kinakasal. Apelido rin ni President Lin ay Lin? Kaya, dahil pinupuri mo si President Lin ng ganyan, bakit hindi pa siya kinakasal? Si President Lin ay success at napakaganda niya. Anong lalaki ang maglalakas loob na habulin siya? Talaga?
Mukhang interesado nga ang team lead sa si. Uy, nagbabrowse lang ako. Tumigil ka na sa paghahanap. Hindi mo mahahanap ang impormasyon tungkol sa si online. Team lead, mas mabuti papuntahan mo ang supervisor. Kapag nagalit siya, mahirap talaga siyang kausap. Tama ka. Pupunta na ako para kausapin ang supervisor. Unang araw mo pa lang sa trabaho at iniisip mo na si Lynn, ang top supervisor, nangako ka sa akin. Natuturuan mo ang probinsya nung iyan ng leksyon. Kalma lang, baguhan lang yan na nilipat galing ibang branch. Marami akong paraan para maasikaso siya. Hahaha. Maraming salamat, supervisor. Supervisor Liu. Babalik na lang ako mamaya. Teka lang. Ang supervisor, kadalasan hindi pinapansin ang maliliit na bagay sa mga tao. Medyo chill lang siya. Uy, Pero para sa tulad mo, na walang koneksyon, ibang usapan na iyan. Zuran, narinig ko, kilala mo raw ang mga big boss sa Harbor City. Marami kang naisara na deal doon, kaya ka nilipat sa headquarters, di ba? Hindi, wala akong kilalang big shot. Lahat ng resulta ko galing sa pagpapakahirap araw at gabi. Hinahabol ang mga kliyente ng walang tigil. Mukhang wala siyang masyadong suporta. Mas madali niyan. Wala akong pakialam. Kung gaano karami ang na-achieve mo sa Harbor City dati, ngayong nasa dahi ka na, magsisimula ka mula sa wala. Uy. Unang araw mo pa lang sa trabaho at late ka na. Sabihin mo sa akin, karapat-dapat ka ba talaga maging team leader? Pasensya na, supervisor. Talagang kasalanan ko ngayong umaga. Huwag mo akong bigyan ng dahilan. Kailangan mong isara itong deal sa 1-1 Building Materials bukas. O kaya, pwede ka nang mag-empake at umuwi sa Mountain Fishing Village mo bukas. Supervisor, hindi ba't ang timeline na ito ay medyo hindi makatotohanan? Wansing Group, kinukip lang namin ang mga kapaki-pakinabang dito sa Wansing Group. Binibigyan lang kita ng pagkakataon na ito dahil galing ka sa Harbor City. Huwag mong isipin na binigay na sa'yo. Susubukan mong labanan ako. Sisiguraduhin kong makikita kung gaano kalalim ang mga usapan sa... Kakadating ko lang sa headquarters. Kailangan kong patunayan ang sarili ko sa lalong madaling panahon. Ako, si Zuran, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat sa department na nakapasok ako sa DAI dahil sa sarili kong mga kakayahan. Wow, ang yabang mong magsalita, team leader Zhao. Pero kung magkamali ka dito, hindi lang basta pagpapaalis. Huwag mo yang alalahanin. Sa dami ng oras na ginugugol mo dito, mas mabuti pa. Alagaan mo ang sarili mo. Ikaw, Magtrabaho ka na. Kung magawa niya talaga, kukunin ko pa rin ang credit. Kung hindi niya magawa, siya ang mananagot. kontrata ng 1-1 Building Materials. Bakit hindi pa natin naisara ang deal? Sabi ni 1-1 siya, maliban na ikaw mismo ang pumunta at kausapin siya. Huwag mo nang subukang pag-usapan pa ito. Hoy, Presidente Lee, sikat siya dahil mahirap siyang kausap. Seryoso ka bang pupunta para kausapin siya ng personal? Suruy, kailangan nating masigurado ang kontratang ito ngayong gabi. Ano man ang mangyari, pumunta ka at ipag-ayos mo ng meeting kay 1-1 siya. Presidente Lin, nakuha niyo lang ang sertipiko ng kasal niyo ngayon. Ngayong gabi ang gabi ng inyong kasal. Ang sertipikong ito, bukod sa pirasong papel na ito, lahat ng iba ay para lang sa paningin. Lin, ang magandang boss. Hindi mo talaga iniisip na ang mga business deal ay nagagawa lang sa isang baso ng tubig, di ba? Ako na ang iinom para kay Presidente Lee. Salamat kay Presidente Juan. Isang karangalan na makilala kayong dalawa. Sana ay mas marami pa tayong magawa ng magkasama sa hinaharap. Ang inuming ito ay paraan ko ng pagpapakita ng respeto sa inyong tatlo. Isang toast para sa 3 tao. Yan ang tinatawag kong sinseridad. Lin, ang napakagandang babae. Huwag mo kaming susubukang lokohin, okay? Binibining Lin, mukhang hindi mo talaga kayang uminom ng marami. Ginoong Juan, magkakapamilya na tayo dito. Ako na ang inom nito para sa kanya. CJ, pasensya na't nahuli ako. Para ipakita kung gaano ako nagsisisi, iinumin ko itong baso ng isang lagok.
Ako na ang bahala dito. Ikaw muna ang magpagpag. Kukunin ko na ang sasakyan. Hintayin mo ako sa may pasukan. Hindi ko akalain na aako siya para protektahan ako sa ganitong pagkakataon. Ginoong Juan, ngayong iinom ako kasama ka hanggang sa masiyahan ka. Yan ang gusto ko, halika na lahat. Mag-relax ka, dahan-dahan. Bro, nakita kita kanina, at naalala ko noong bata pa ako. Mula ngayon, tawagin mo na lang akong bro. 11 boss, hindi. Bro, tignan mo, tungkol sa ating pakikipagsosyo, bukas ipapadala ko ang aking mga tauhan na personal na ibigay ang kontrata sa'yo. Salamat bro. Magkita tayo ulit. Ingat ka. Ayos ka lang ba? Scene 1. Huwag kang ganyan, bitawan mo muna ako. Huwag mo akong bitawan. CJ, kumusta kung upo tayo dito at magpapahinga? CJ. Anong ginagawa ninyo dito? Umalis na si Boss Juan at ang iba pa. Pinapunta na ako ng boss para ihatid sila. Kakaluwas ko lang at nakita ko. Lasing na. Sobrang malagkit. Sabi ni Presidente Lin, hindi siya nagmamalasakit sa kanya. Pero kapag nalasing siya, ibang kwento ang sinasabi ng katawan niya. At Juan, hayaan mong ihatid kita pa uwi. Hindi, gusto kong manatili kasama siya. CJ, kung gayon, paano kung kaming dalawa ang maghatid sa'yo pa? CJ. Bibili ako ng gamot sa hangover. Ikaw muna ang samahan mo siya. Ako na ang pupunta. Inisip mo ba talaga na papayagan kanyang umalis? Siya. Sige na nga. Zuran. Naging bahagi na ba ako ng buhay mo? Sigurado ako, ikaw na talaga ang lalaking hinahanap ko. Bakit ka pa rin mas maliit kaysa sa akin? Dahil mas matanda ako sa iyo, normal lang na mas matangkad ka sa akin. Nakapagdesisyon na ako. Kapag mas matangkad na ako sa'yo, pakakasalan kita para lagi kitang mapoprotektahan. Sige, hihintayin kitang pakasalan ako. Singwan, sobra ka nang uminom. Pwede bang, huwag kang umalis? Sa wakas ay naghintay ako ng matagal para pakasalan mo ako. Sa mga taong ito, hinihintay kita. Huwag kang magtago sa akin. Kalimutan mo na, ayoko na isipin yan. Salamat sa pag-alaga mo sa akin kagabi. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Medyo matigas ka rin kagabi. Hoy, hindi. Hindi ko ibig sabihin yan. Ang ibig kong sabihin ay, kagabi, nung umiinom ka kasama ang mga kliyente, talagang nasulit mo. Pareho naman tayong nasa sales, di ba? Ang sales ay tungkol sa pag-inom para sa mga deal. Ako din naman. Nagtatrabaho ka rin pala sa Wangsing, di ba? Sinabi ko na sa'yo yan dati. Nakalimutan mo na ba? Kung gayon, tungkol sa deal na iyan mula kagabi, sino ang dapat makakuha ng credit para dyan? Dahil ikaw ang nakasara niya. Siyempre, sa iyo na iyan, ang buong kumpanya naman ay akin na. Pero magaling talaga ang ginawa niya. Hoy, ikaw, maganda pala ang Ang tanga mo naman. Kaya, tungkol sa kagabi. Kunwari hindi na lang nangyari yon. CJ, babalik na ako sa opisina.
Paalam. Kita tayo. Hoy, nagpuyat si Team Leader Zhu para sa isang deal. Talagang dedikasyon yan. Kaninong kliyente iyon? Pakita mo sa akin. Kaninong kliyente yan? Pakita mo sa akin. Hoy, Supervisor Liu, bakit gusot ang team mo? Nakatagili, mahirap na gabi ulit kasama ang kliyente. Tama na ang sakso. Nakipagkita ka ba kay President Juan kagabi? Akala mo ba hindi ko alam? Kung gayon, sabihin mo sa akin kung nasaan ako kagabi. Nagpakita ka sa hotel. Huwag kang magkunwaring hindi mo alam. Makinig ka. Kung hindi pa matatapos ang kontrata sa Wanyuan ngayong araw, alis ka na. Ay, pasensya na dyan. Si President Juan, ang totoo, kanina lang. Nag-message sa akin ngayong umaga. Hinihintay mo ba ako para magsimula akong magtrabaho? Ah, hindi. Hinihintay ko yung isang tao mula sa OneCorp para dalhin ang kontrata. Kontrata ng OneCorp, iyon yung ginugol ng aming sales department. Isang buwan para negosasyon pero hindi pa rin natin nakuha. Wow, Team Lead, sobrang galing mo lang talaga. Talaga akong humahanga sa iyo. Hindi ka panipaniwala ka. Nakaka-impress talaga. Team lead, lahat talaga ay humahanga sa Tuloy lang sa pagyayabang. Sino ang nakakaalam kung anong maduduming paraan ang ginamit niya? Siguradong peke yan. Imposible, hindi ako naniniwala. Si Juan mismo ang nagsabi. Paano magiging peke? Team Lead, sabihin mo sa lahat kung ano talaga ang nangyayari dito. Sa totoo lang, kagabi, ay uminom ako kasama si Juan mismo. Pagkatapos, pinag-usapan ko kung gaano tayo ka-sincere sa Wansing. At doon nangyari. Ang galing naman. Nakaka-impress. Bakit hindi nagtatrabaho ang lahat dito? Bakit ka sumisigaw? Napakalakas ng loob mo na magpakita ka sa trabaho. Bakit hindi? Hindi nga dumating ang kontrata ni Juan Yuan. Hindi ka nga nakipagkita kay Juan kagabi. Sino nagsabi niyan? Nakuha na ni Kuya Zhu yung kontrata. Nasaan ang kontrata? Pakita mo sa akin. Sinabi ni N1 na ipapadala niya ang sekretarya niya para personal na dalhin ngayong umaga. Dadalhin? Hahaha, Kuya Zhu, naririnig mo ba talaga ang sinasabi mo ngayon? Ikaw, talaga bang iniisip mong karapat-dapat ka para sa sekretarya ni Irwan na maghatid ng kontrata sa'yo? Si Kim Irwan mismo ang nagsabi kahapon. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tumawag ka at magtanong. Akala mo ba kasing walang hiya kita? Tama na, tama na. Kung lalaki ka talaga, panindigan mo ang sinabi mo, impake mo ang gamit mo at umalis ka na. Supervisor Lee, alam niya naman po na kagagaling lang dito ni Team Leader Zhao. At binigyan niya siya ng ganun kahirap na kontrata. Kahit na hindi niya talaga makuha yung deal, hindi niya naman kailangang paalisin siya, di ba? Dagdag pa riyan, baka sakaling si Team Leader Zhao ay talagang makuha ang negosyo. Sutsiauhe, tama. Bilang isang subordinate, palagi kang sumusuway sa superior mo. Sila ba ay nagde-date kayong dalawa o ano? Anong sinabi mo? Mag-ingat ka sa bibig mo. Lalakas loob mong saktan ako. Ako. Paano mo nagawang sampalin ako? Tama na yan. Tigilan niyo na ang pagtatalo. Sige, aalis na ako. O sige, mabuti, basta alam mong umalis ka na. Hindi kailangan ng wangsing ang mga talunan. Lalo na ang mga tulad mo. Ganitong klase ng kumpanya, hindi ko naman kailangang manatili. Team Lead. Trabaho. Bro Zhao, teka lang. Xiaohe, aalis ka rin ba? Umalis ka na pala. Walang kwenta na rin kung mananatili. Nagsasalita ka ba ng seryoso? Ikaw ang top salesperson sa headquarters. Seryoso ako. Lagi kong kinamumuhian si Manager Liu. Noong dumating ka lang kaya naisip, sulit manatili dito. Ngayong aalis ka rin, magre-resign na lang din ako. Sa pinakamalala, babalik ako sa Harbor City kasama ka. Babalik ako sa Harbor City kasama ka. Ikaw na lalaki sa edad mo, nakakakuha ka pa rin ng atensyon ng mga babae. Sa totoo lang, hindi ko malaman kung maganda ba ang panlasa mo o hindi. Ano naman ang kinalaman niyan sa akin? Peking kasal lang naman ang meron kami sa kanya. Isang lalaking hindi makapagdesisyon ng ganyan. Sa totoo lang, hindi siya sulit. Tapos sasabihin mong hindi ka nagsiselos. Pero seryoso, ano ba talaga ang iniisip ni Zuran? Kailangan kong magtanong para kay Presidente Lin at humingi ng mga sagot. Zuran, narinig ko na nakuha mo ang kontrata kay Presidente Wan. Congrats, pair.
Hindi mo lang naisara ang isang malaking deal para sa kumpanya. At ngayon nagiging mayabang ka na, di ba? Nanliligaw na sa iyong mga kasamahan na babae. Mabuti naman para sa iyo. Binibiro mo ba ako? 6 Yao Wei ay tauhan ko lang, yun lang. Mukhang hindi kanya ipinagkanulo, Pangulong Lee. Kaya bakit wala ka sa trabaho? Anong ginagawa mo dito? Iginiit ni Supervisor Lee na hindi nakuha ni Team Leader Zhou ang partnership sa Wanyuan Building Materials at pinilit si Team Leader Zhou na umalis sa kumpanya. Pero kaninang umaga, tumawag mismo si Pangulong Wan tungkol sa kontrata. Ngayon sigurado akong alam na ng lahat sa kumpanya. Ito, siguradong si Supervisor ang kumukuha ng iyong credit. Team Leader, ano ang gagawin mo? Ayos lang, ayos lang. Hindi natin pwedeng hayaan na. Umalis si Zuran ng ganito. Bahala na. Hindi rin naman sulit. Manatili sa kumpanyang ganito. Sandali. Kayo, sumama kayo sa akin. Buti na lang nandun ako sa pinto. Pinigilan ko ang sekretarya ni Pangulong Wan at nabawi ko ang kontrata. Mahal, mahal na mahal talaga kita. Sa tingin mo, hindi malalaman ni Zuran, di ba? Ano bang inaalala mo? Umalis na siya sa Wansing. Ano, babalik ta rin niya ang mundo mula roon. Kaya ikaw ang aking matalinong mahal. Kaya ngayong oras tinulungan kita. Makukuha ko ang kalahati ng kita, tama? Heto, bibigyan kita ng buhay ko kung hingin mo. Supervisor, hinahanap ka ni Secretary Su mula sa opisina ng CEO. Supervisor Lee, narinig ko na ikaw ang nakipag-deal sa Wanyuan Building Materials. Ang proyekto sa Wanyuan Building Materials. Ako ang nagpatupad ng deal na yon. Supervisor Lee, tatanungin kita muli ang partnership sa Wanyuan Building Materials. Sino talaga ang nakatapos ng deal na iyon? Hindi ba si Joran ang dapat mag-handle ng contract negotiations? Pero hindi nangyari, di ba? Si Manager Leo siguro yan. Ninakaw niya ang kredito ni Joran. Tapos, basta na lang niya sinipa palabas. Sumpa ko. Ako talaga ang nagtapos ng deal. Paano nagawa ni Manager Liu na makuha ang partnership sa Wanyuan Group? Dali, ibahagi mo ang iyong karanasan sa lahat. CJ. Baliw to, Secretary Su. Kagabi, dinala ni Manager ang ilang tao mula sa sales department at nakipag-inuman kay President Wan. Sa hapunan, medyo napag-usapan nila ang proseso ng bidding ng Wanyuan. Ang sagot ni Manager Liu, tuwang-tuwa si President Wan, kaya tinapos nila ang deal. Siguro mas humanga si President Wan sa aking kakayahan, kaya pinirmahan niya ang kontrata. Si Surui ang kalihim. Sino ba talaga iyang siksing Wan? Kung napag-usapan ng partnership sa inuman, dapat kabisado na ni Manager Liu ang bidding process ng Wanyuan Group ngayon. Kaya, dito mismo, mayroon tayong 20 minutong may limitasyon sa oras. Panukalang mock bidding. Dito, makikita mo ang aktwal na detalye ng bidding para sa mga pangunahing tuntunin ng Wanyuan sa susunod na linggo. Manager Liu, bakit hindi mo ipakita sa amin kung paano ka nakipag-usap kay President Wan kagabi? Paano yan naging posible? Paano siya magkakaroon ng impormasyon sa loob tungkol sa bid? Impossible, Zuran. Huwag mo kaming subukang lokohin gamit ang peking mga dokumento. Kung magaling ka, ipakita mo ang totoong kontrata. Ito talaga ang kontratang ipinadala ng Wanyuan Group kaninang umaga, alas 10:20 na. Kailangan nating isumite bago alas 10:40. Ang karamihan ng aking mga file ay nasa computer ko, pero nasira ang computer ko. Manager Liu, sa puntong ito, sinusubukan mo pa rin bang itanggi yan? Manager Liu, kahapon, nakipagkita ka ba kay President Wan sa hotel para pag-usapan ang kontrata? Malinaw na ipinapakita ni kahapon, sino ba talaga ang nakikipagnegosasyon sa kasunduan kay President Wan? Zhu, pair, ang katotohanan ay nahahayag na sa wakas. Manager Liu, binigyan kita ng pagkakataon. Mayroon ka pa bang sasabihin? Secretary Su, nagkamali ako. Siya lahat ang may gawa. Pinagawa ako ni Nancy. Manager Liu, nababaliw ka na ba?
Isasama mo ba ako sa pagbagsak mo? Secretary Sue Tutupo, ninakaw niya ang kontrata at gusto niya ng kalahati ng komisyon para sa sarili niya. Sabi ng lahat, sangkot sila. Tila hindi lang ito chismis. Paano mo nagawang gumawa ng mga shady deals dito mismo sa Wansing Corporation? Manager Liu, may malaking tapang ka talaga, Hindi. Secretary Sue, hindi ko iyan ginawa. Si Nancy ang nangakit sa akin. Ginagawa na niya ito ng ilang taon na, sa iba't ibang mga boss. Manager Liu, yan ay kalokohan, tumahimik ka. Kayong lahat, tumahimik ka. Secretary Sue, huwag mong pakinggan ang kanilang mga kasinungalingan. Hindi ganoon ang nangyari. Kagabi, nagpunta ako sa hotel kasama si Manny para lang pag-usapan ang trabaho, yun lang. Talaga. CJ, kung gayon kayong dalawa, ay pwedeng patuloy na mag-usap tungkol sa talagang kahihiyan kayo sa Wansing Corporation. Maglabas ng abiso, ay blacklist sila sa buong industriya. Secretary Sue, pakiusap huwag. Hindi, nagtrabaho ako sa napakaraming taon para sa kumpanyang ito. Kahit hindi ako nakagawa ng malalaking kontribusyon, nagsumikap ako. Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Sinasabi mo ba na ang pagsisikap na sinasabi mo ay panghaharas sa mga babaeng katrabaho, pagnakaw ng kanilang kredito, at pagnakaw ng pondo ng kumpanya? Kung malaman ni President Lee, alam mo ba kung ano ang mangyayari sa iyo? Alam mo kung ano ang nakataya? Hindi pakiusap. Maaaring may mamatay dito. Hindi pakiusap. Tulungan ninyo ako. I-drag ninyo siya palabas dito. Gawin ninyo sa kanya ang ginawa ninyo kay Mayuchet. Gawin ninyo eksakto ang ginawa ninyo sa kanya. Secretary Sue, patawad, nagkamali ako. Secretary Sue, nagkamali ako. Nakakabawihan. Mukhang nagkaroon na naman ng inutil ang Jiangxi. Hindi katakatakang nagtatrabaho ka sa executive office. Natuklasan mo ang katotohanan sa isang mabilis na pagsusuri. President Lin. Kung si Suruy ang sekretarya ng presidente. Kung sino ba talaga si Xingwan? Sa tingin ko nakita ko lang si President Lin sa surveillance footage. Talaga? Nakita mo na ba talaga si President Lin? Isang beses pagkatapos ng trabaho, nakita ko lang ang likod ni President Lin. Kamukha nito ang taong nasa pasukan sa footage. Hindi. Kailangan kong puntahan at tanungin siya mismo. Secretary Sue. Joe. Dahil dito, hindi mo na kailangang umalis. At, ikaw ay naging bayani sa Wansing. Alam kong kaya mo yan, Zhu. Bakit ngayon lang natin nalaman ang tungkol sa pagdami ng peste na ito? Talagang kasuklam-suklam ito. Talagang tagapagtanggol siya ng asawa, hindi ba? Ano, hindi ko lang matiis na makita ang mga empleyado na inaapi. Ngayon, lumabas na ang katotohanan. Bakasante na ang posisyon ng sales manager. Siya ang perpektong bagay para dito. Sige na iyan. Pangulong Lin, sa halip na pagmumuni-munihan ang nakaraan, bakit hindi mo pagtuunan ng pansin ang mga taong nasa harap? Huwag mong hayaang mawala ang kaligayahan mo ngayon. Yaya, nandito ka para ihatid ako. Ihahatid ka. Nakakatawa naman yan. Sino pa ang mag-aabala pang ihatid? Ang babaeng gaya mo na nagpahiya sa kumpanya. Tama, naglakas loob pa siyang halikan ng pangit na mukha ni Manager Leo. Siguradong gutom na gutom siya. Ate Nancy, hindi ko talaga inaasahan. Nagagawa ka ng ganito. Pero huwag kang mag-alala. Pag alis mo, ako na ang bahala sa trabaho mo. Kiyaw Yaya, akala ko pa naman magkaibigan tayo. Paano mo nagawang makipagsaya sa kanila? Gayong ganito ang kalagayan ko. Nancy, paano mo masasabi yan? Ikaw ang nagkamali. Sige na. Malinaw ko nang nakikita. Ang tunay mong kulay ngayon. Makikita natin kung ano ang mangyayari. Hindi tama yan. Siya ang manager. Kasama ka na simula ngayon. Siguradong kikita tayong lahat ng malaki. Lahat kayo, huwag kayong mag-alala. Simula ngayon, pagdating sa bonuses, walang may iwan dito. Zuran, congratulations. Narinig ko, magkaklase pala kayo dati. Kiyo Yaya, hindi ka ba may crush sa ating Joe, di ba? Hello. 8. Pupunta ka para makipagkita sa akin. Convenient ba? Siyempre convenient. Ngayon ay na-promote si Zuran. Siguro kaya niya na ako. Mas mabuti pang yurakan ko siya para umakyat pala. CJ. Presidente Joe, sa pagkakataong ito, natalo tayo ng Wansing Group sa partnership sa One Yuan Building Materials. Sa lahat ng taon, nagsimula ako ng Chenghua Group sa likod ni Zuran. Hindi ko akalain ngayon, makakasal siya sa competitor ko, Lin Xingwan. Kaya dapat ba, sabihin sa kapatid mo, Hindi na kailangan, gusto kong subukan kung gaano katatag ang relasyon nila. Presidente Joe, sabi mo makikipagkita ka sa sarili mong kapatid, kailangan mo talagang magbihis ng ganito. Hindi ko alam. Paulit-ulit kong sinasabi kay Zuran na isa lang akong ordinaryong manggagawa. Natatakot ako baka kung malaman niyang may pera ako. Magiging isa siya sa mga mayayamang spoiled kids. Kailangan ko muna
muna siyang subukan. Tingnan kung talagang minamaliit niya ang kanyang mahirap na ate. Pero ang pagbihis ng ganito, hindi ba medyo sobra? Bakit ka nagpilit na? Paghandaan ko lahat to. Sige na, tara na lang. Opo, Presidente Joe. Mukha bang masyado naaalagaan ang buhok ko? Baka hindi ako mukhang taong nagtatrabaho ng regular. Aran, Saan mo nakuha yang makintab na peke? galing lang sa nagtitinda sa kalsada. 5 piso ang isang pakete. Hoy, pasok na tayo. Huwag ka nang tumayo dito, umuwi na tayo. CJ. Nakuha ko. Tara na. Bilisan mo at pumasok. Naku, nadumihan ko pala ang sahig. Ako na ang magpupunas. Kakarating mo lang, hindi pwedeng ikaw pa ang maglilinis ng sahig. Maghapon ka nang nagbiyahe, magpahinga ka na sa sofa. Okay, sige. Ang ganda dito. Aran, ang ganda talaga dito. Natutuwa akong nagustuhan mo. Saan ka nagtatrabaho ngayon? Nagtatrabaho ako sa construction site. Construction site. Paano ka nagtatrabaho sa lugar na yun? Bakit, Aran? Tinitingnan mo ba ako pababa dahil wala akong pera? Bumaba ba ang tingin mo sa akin? Ito ang 50,000 na ipon. Kunin mo. Parang may nakita ako. Chairman Jinhua. Kinuha lahat to habang naglilinis ako. Galit ka ba sa akin, ate? Kung ayaw mo sa akin dito, alisin ko na lang muna. Ang luka kong kapatid, bakit naman ako magagalit sa'yo? Totoo kang kapatid ko, at ikaw na lang ang natitirang pamilya ko. Simula ngayon, huwag ka nang magtrabaho sa construction site, ha? Kikita na ako ng pera. Aalagaan na kita simula ngayon. Kung sakali, gusto mo ng alahas, kapag kumita na ako, bibilhin ko para sa'yo. Sa makalawa, bibilhan kita ng bagong damit. Anong problema? Galit ka ba sa akin dahil nadumihan ko ang sofa mo? Anong iniisip mo? Naaalala mo ba ang sinabi ko dati? Kapag kumikita na, bibilhan kita ng maraming bagong damit at bibigyan kita ng bagong matitirhan. Aran, naaalala mo pa pala lahat yan. Mukhang si Aran ay katulad pa rin dati. Hindi mo ako hinuhusgahan dahil lang mahirap ako. Kung hindi pera ang habol niya, bakit naman siya biglang nag-flash marriage? Aran, lahat ng iyon hindi ko pinapansin. Ang pinakamahalaga sa akin ay ang future happiness. Hayaan mong tanungin kita, kasal ka na ba? Kami ni Xing Wan ay peke lang ang kasal. Bilang na ba yun? Kung hindi ka naman talaga kasal, maaari kitang ipakilala sa iba. Maaari mo siyang makilala bukas. Hindi, teka, ako, kasal na ako. Kung gayon, ipakilala mo siya sa akin. Yun. Aran, alam ko, baka nakakahiya sa iyo ang pagkilos ko ng ganito. Hindi yun ang ibig kong sabihin, sis. CJ, dadadalin kita para makilala siya. Linggo na lang. Linggo? Oh. Makalawa na yon, di ba? Sige na, habang mas maaga kang makilala, mas panatag ang loob ko, mas maaga akong makaalis. CJ, linggo na lang. CJ. Linggo. Pasensya na. Bulag ka ba o ano? Lahat ng nabas babayaran mula sa sweldo mo. Zuran, kasalanan mo lahat kung bakit ako napunta sa gulo na ito. Tiyak na pagbabayaran mo ito. Narinig mo ba? Ang balita mula sa executive office ay bagong kasal sina Joran at President Lee. Panatilihing tahimik, okay? Totoo ba yan? Bakit naman nila iimbentuhin yan? May kaibigan ako sa executive office na nagsabi sa akin ng direkta. Kaya ngayon, sa tingin mo ba papansinin pa ni Joran? Si Kiyo Yaya? Iasew. Sa tingin ko, parang pula ka na nangangarap kumain ng swan. Tignan mo nga naman, Nancy, sis, anong ginagawa mo dito? Dala ang blacklist ng Wansing Group sa industriya. Nakasabit sa iyo, nangangahas ka pa ring magpakita sa Jiangxi. Kiao Yaya, gaano ka man kasaya? Sa huli, wala kang iba kundi aso sa aking tabi. Hindi ka ba natatakot na? Sabihin ko kina Zuran at secretaries. Sa tingin mo ba papansinin ka ni Zuran? Ano ang gusto mong sabihin? Gusto mong makuha si Zuran. Tama. Ako lang ang makakatulong sa iyo. Bestie.
Zuran, sa tingin mo ba ang pagkapit kay President Lin ay makakatulong sa gusto kong magtapos ka na para ako, wasak at kahihiyan. Tingnan natin kung ano ang pakiramdam ng magamit at itapon. Mayroon akong kagyat na kailangan ang tulong mo. Maaari mo ba akong tulungan sa makalawa? Kaya, okay na ba ito? Ipadala mo sa akin ang iyong address sa bahay. Gusto kong makausap ka ng harapan. Zuran, matagal na tayong hindi nagkita. Nancy, walang mapag-uusapan sa ating dalawa. Kung hindi ka dadalo, huwag mo akong sisihin kung pupuntahan ko si Lin Xingwan. Bukod pa riyan, may sikreto siya. Gusto kong sabihin sa iyo ang tungkol doon. Mamayang alas 8, Wansing Hotel. Kailangan mong dumating. Nancy, ano ang ibig mong sabihin sa telepono? Ano ba talaga ang plano mong gawin kay Xingwan? Ganoon ka na ba talaga nagmamalasakit? Talagang kayong dalawa ay mag-asawang nagmamahalan at Paano mo nalaman ang tungkol sa relasyon namin? alam ko ang higit pa dyan. Zuran, talagang ang nagmamalasakit ka sa kanya. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ano ba talaga ang plano mong gawin kay Xingwan? Magkaklase tayo ng maraming taon. Uminom tayo. Kung iinom ka, sasabihin ko sa iyo. Hindi naman talaga lihim. Pero dahil kasal na kayong dalawa, paanong? Parang wala kang alam tungkol sa kanya? Ayaw mong magsalita, no? Paalam. Tigil ka muna dyan. Nancy, huwag mong kalimutan, naka-blacklist ka sa buong industriya ngayon. Mas mabuting huwag mo akong galitin. Manahimik ka nga, Zuran. Dahil ba sa iyo kaya ako napunta sa ganito? Nagtrabaho ako ng maraming taon sa Wansi at basta na lang akong binlacklist ni Suruy. Ang walang puso naman noon. Pag-alis sa trabaho ng isang walang silbi, o kahit pa nakakasama sa kumpanya, sa tingin ko ang kumpanya ay talagang walang ginawang mali. Sige, hintayin mo na lang isang araw. Magiging wala ka ring silbi, itatapon ka rin tulad ko. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Hindi ka ba kahit kaunti nagtataka? Bakit si Secretary sumula sa opisina ng ay tinutulungan ka? Bakit? Bakit si Lin Xingwan at si Secretary Su parehong nasa hapagkainan ni President? 1. Bitawan mo ako. Ano bang kinalaman ng lahat ng ito sa'yo? Lin Xingwan, Pangulong Lin, siguro, niloloko ka lang nila. Ang init, Nancy, lagyan mo ng kung ano ang inumin ko. CJ, alam kong mahirap para sa'yo ngayon. Huwag kang mag-alala, matatapos din ito. Magiging maayos ka. Xingwan. Eran, sa totoo lang, palagi na kitang gusto. Ikaw, kumusta ka? Xingwan, sa totoo lang, gusto rin kita dati pa. Hanggat makuha kita, wala akong pakialam kung iniisip mo akong iba. Eran, nandito lang ako. Huwag kang umalis. Manatili ka sa akin, okay? Bakit parang, hindi ikaw si Xingwan? Eran, kahit sino pa ang tingin mo sa akin, nandito lang ako. Hayaan mo lang akong manatili sa'yo ngayong gabi, okay? Xiao Yaya, umalis ka sa harapan ko, walang hiya kang bastos. Walang hiya ako. Ginawa ko lahat to para sa... Hindi mo ba ako pwedeng sagutin na... Dahil hindi ka sapat. Nandidiri ako sa'yo. Pagkatapos ng lahat ng ito, saan ka pupunta? Hindi mo problema yun. Nancy, sabi mo tutulungan mo ako. Naihatid ko na ang lalaki sa kama. Kung hindi mo siya kayang panatilihin, kasalanan ko pa ba? Nakita mo na ba ng malinaw ngayon? Desperada ka lang at nagpapabulusok sa kanya. Walang sinuman ang gugustuhin ang gulo na tulad. Iniisip ko kung anong mukha ang gagawin ni Lin Xingwan kapag nakita niya ang mga larawang ito. Xingwan.
Zuran, anong nangyayari sa'yo? Hindi mo sinasagot ang telepon. Hindi mo man lang tinitingnan ang mga mensahe mo. Anong problema mo? Scene 1, ikaw ba yan? Ako to. Anong nangyayari sa'yo? Ang init mo. Zuran, nababaliw ka na ba? Zuran, napasindak mo ako. Zuran, anong nangyayari sa'yo? Scene 1. May naglason sa akin. Tulungan mo ako. Elenan. Splash splash. Tito Joe, nakita kita. Ito ang bahay ko. Saan ka nagtatago, akala? Ay, Halika at mag-almusal kasama kami. May gusto akong itanong sa... hoy. Tara na, oras na para kumain. Umupo ka. Hindi siya nalasing sa pagkakataong ito. Bakit handa kang tulungan ako? Tungkol sa nangyari kahapon, may gusto akong itanong sa... Pananagutan ko talaga yan. Bumisita ka sa akin kahapon ng hapon. Ano ba talaga ang gusto mong pag-usapan? Ang ate ko, nalaman niya ang tungkol sa kasal natin. Kaya, gusto kanyang makilala. Okay lang ba? CJ, pero ngayon, ang gusto ko talagang malaman ay, noong sinabi mong pananagutan mo ako, ano ang ibig mong sabihin? Kasama ba doon ang pakikipagkita sa pamilya? At kagabi, noong sinabi mong gusto mo ako habang wala ka sa sarili mo, totoo ba iyon? Kahit si An-An ay dikit na dikit sa kanya. Si Tito Joe ang mag-aalaga sa akin at kay Mommy. Kailangan niya kaming protektahan simula ngayon. Elenan. Scene 1, gusto kita, kahit na, sa kasunduan lang tayo nagpakasal, napagtanto ko na, kung galit ka, pwede naman tayong maghiwalay anumang oras. Si Daddy Joe at Mommy, naghahalikan. Hihihi, ang hihiya-hiya. Bilisan mo nang kumain. Hindi ba't may lakad ka sa kapatid mo? Zuran, ang babaeng tulad ni Lee Singwan, paano ka naman talaga mamahali kapag iniwan ka niya? Malalaman mo rin kung gaano kasakit tulad ko. Daddy Joe, nag-save ako nito para sa'yo. Salamat, An-An. Heto, hawakan mo muna. Sa totoo lang, hindi mo kailangang bilhan ako ng bagong damit. Yung damit kahapon, sobrang gusto. Hindi pwede yon. Mommy, namumula yung leeg mo. Kinagat ka ba ng lamok? Hayaan mong hipan ko. Ikaw talagang bata ka. Pumunta ka sa mailaruan kung may masaya. Sige na. Adventure na ako. Gusot lahat ng damit. Kahit pinakamaganda, hindi mo inaasikaso. Hay, Zuran, tumigil ka na nga. Nakakatuwa talagang nandito ka. Sina Daddy at Mommy, naghahalikan na naman. Gusto ko rin. Nanay, may sulat sa sahig. Para sa iyo. Kasal na tayo. Wala lang yan, basahin mo na. Huwag, ikaw na. Gusto kong makita kung anong sorpresa ang meron si Hizu para sa akin. CJ.
Zuran, anong nangyayari dito? So lahat ng nangyari kagabi ay plano pala lahat ni Nangsi. Bakit si Tito Joe? Nakikipag-ano sa babaeng ito? Si Anen lang gusto si Tito Joe na makipag-ano kay nanay. Mukhang hindi edited to. Pagkatapos akong malason noong una, akala ko si Kiao Yaya ay ikaw. So ibig mong sabihin, kagabi, nauna kang nakipagkita sa ibang babae, tapos saka ka pumunta sa akin. Nanay, wag po kayong magagalit. Si Tito Joe po, may nagawa bang mali? Hindi yan ang iniisip mo, Singwan. Talaga bang iniisip na kapag sinabi mong napagkamalan mo siya para sa akin, matutuwa ako, mas lalo lang akong nandidiri. Sobrang binigo mo ako. Hindi yan ang iniisip mo, Singwan. Tama na yan, Zuran. Fake marriage lang naman tayo, wag mo nang seryosohin. Tungkol sa pagbisita sa kapatid mo. Kahit sino pa ang gusto mong puntahan. Singwan. Aran. Ito. Aran. Natatakot ka bang magkamali siya? Natatakot ka bang hindi kanya maintindihan? O mas natatakot kang mawala siya sa iyo? Kung nag-aalala ka na hindi kanya maintindihan at magalit siya sa kung gayon, maghintay ka lang ng ilang araw hanggang kumalma ka. Saka kakausapin siya. Ngunit kung natatakot kang mawala siya sa iyo, kung gayon ngayon na, puntahan mo at bawiin mo ang babae mo. 8. Ang mga hindi pagkakaunawaan ay maaaring malinawan. Ngunit ang mga bitak sa pagitan ng nagmamahalan, ang pinakamahirap ayusin. Bukod pa riyan, may isang maliit na bata rito na ayaw ding mawala si Tito Joe. Hahanapin ni Tito Joe si Mama. Gusto ni Anen na magkasama si Mama at si Tito Joe. Magkasama. Ate, tulungan mo akong alagaan siya. CJ. Mukhang talagang gusto ni Aaron si Lin Singwan. Sekretarya Kian, alamin mo kung sino ang nakilala ni Aaron kagabi sa Wansing Hotel. Sa Wansing Hotel, kapag nalaman mo na, ayusin mo gaya ng dati nating ginagawa. Paano mo nagawang isipin na guluhin ang aking maliit na kapatid? Naghahanap ka ng kamatayan. Tita, Tito Joe, pwede niya bang maibalik si Mama? An-an, huwag kang mag-alala. Kailangan mong pagkatiwalaan si Tito Joe. Maging mabuti ka, An-an. Mama, pakiusap, huwag ka nang magalit kay Tito Joe. Okay, kung magiging mabuti si Anen simula ngayon, babalik ka ba, Anen? Singwan, huwag kang umalis. Ako, nalinlang ako ni Nangsi. Sa tingin mo ba paniniwalaan ko yan? Kahapon sinabi ni Nangsi na may kinalaman siya sa'yo. Nag-alala ako na baka nasa problema ka. Kaya pumunta ako para hanapin siya. Anong klaseng problema ang maaari kong kapitan? Ako ang tama. Hindi niya alam kung sino talaga ako. Singwan, alam kong nagkamali ako. Naghihintay din si An-an na umuwi ka. Nagmakaawa siya sa akin na umiiyak na hanapin kita. Tapos na. Hindi, teka. Singwan. Bitawan mo ako. Singwan, pakinggan mo lang ako. Bitawan mo ako. Hoy, ina. Zuran. Singwan, ayos ka lang ba? Nababaliw ka na ba? Hindi na ako bata. Alam ko kung paano umiwas. Nasaktan ka ba? Hindi naman. Tanga. Mama, Tito Joe, may dala akong mga band-aid para sa inyo. Natatakot akong mawala ka, at nag-aalala akong masyado mong iisipin ang mga bagay mag-isa, kaya nagmadali akong bumalik para linawin ang hindi pagkakaunawaan natin. Lin Singwan, aminin mo na lang, nahulog ka na sa kanya. Mabuti na lang hindi napunit ang damit mo. Kung hindi, kailangan kitang bilhan ng bagong damit para makilala mo ang kapatid ko. Gusto mo pa rin akong makilala ng kapatid mo, kaya ibig sabihin ba nito ay pinatawad mo na ako? Kapag ako, si Lin Singwan, ay nagsabi ng isang palagi ko itong sinasabi ng kung papatawarin ba kita o hindi, nakadepende sa kilos. Salamat. Tumigil ka na, huwag mo nang ulitin yan. CJ. Mama, gawa ni Tita Joe ang malalaking alimainggong ito. Ang bango. Singwan, lahat ng ito ay mga espesyalidad sa dagat na dinala ko. Mula sa Harbor City, hindi ako sigurado kung magugustuhan mo sila. Sa husay mo sa pagluluto, ate, syempre naman ay magugustuhan ko sila. Ate, tigilan mo na ang pag-aayos. Halika na't umupo at kumain. Hoy, CJ. Mukhang talagang nagmamalasakit sila sa isa't isa. Aran, mayroon kang napakagandang asawa at hindi mo pa siya pinakilala sa kapatid ko ng mas maaga. 8. Hindi namin maayos ang pagkahandle ng mga bata. Ito ay maliit na regalo lang mula sa akin. Ito. Wow, ang ganda nito. Mama, pwede mo bang bilhan din si Anan? Isa lang akong empleyado. Hindi ko karapat-dapat isuot ang mamahaling alahas na ito. Ate, sa lahat ng taon na ito, palagi mong inalagaan si Zuran. Bilang kapatid at bilang nanay niya, isa rin akong babae. Naiintindihan ko kung gaano kahirap ang pinagdaanan mo.
Ito ay regalo mula kay Mama. Tita Jo, kailangan nyo itong tanggapin. Kapag lumaki na si Anna, bibigyan din niya si Mama ng napakaraming magagandang bagay. Napakamaalalahanin mo, hindi mo ako minamaliit dahil sa aking pinagmulan. Napakaganda niya. Pamilya na tayo ngayon, kaya't huwag na nating pag-usapan pa yan. Ito mismo ay alak na gawa ko. Dapat ninyong tikman. Lalo na si Aran. Kailangan mong uminom ng ilang baso pa. Umiinom ka na naman. Huwag kang mawala sa sarili at magdulot ng gulo. Isa itong tonic wine. Aran, siguraduhin mong samantalahin mo ito. Cheers! Si Tatay Joe ang may alak, si Anna ang may matamis na juice. Hoy, Singwan, kailangan mo ring uminom. Si Mama ay iinom din. Isang maliit na higop lang. CJ. Zuran, lasing ka na. Bitawan mo muna ako. Ang jade pendant na ito, kamukhang kamukha ng suot ni Mama. Ang jade pendant na ito ay nandito pala sa iyo. Sa pagkakataong ito, sigurado na ako ng 100%. Ang taong hinahanap ko sa lahat ng taon na ito ay ikaw nga talaga. Matagal na akong naghahanap at ikaw pala talaga iyon. Sa pagkakataong ito, hindi ako nagkamali ng tao. Mama, pwede kang matulog kay Tito Joe ngayong gabi. Palis na si Anna ngayon. Hoy, Kasintahan, na-miss mo ba ako? Chai which one? 1-1, nakabalik na ako sa Amerika. Bumalik ako ngayon para tuparin ang pangako ko sa iyo. Magkita tayo sa opisina. Talaga? Si Chai which one? Bakit siya biglang babalik? Iyan ang sinabi ng kaibigan ko sa opisina ng CEO. Kaya, ano sa tingin mo? Papayag ba ang kasintahan ng CEO na magtrabaho sa Wanshing Group kasama natin? Hindi ko alam. Lanan. Lunes na ng umaga, imbes na magtrabaho, nagsitsismisa na naman kayo lahat. Kuya Zhao, ang kasintahan ni Presidente Lee, si Chai Wei-chuan, darating na. Talaga? Pero, ano naman ang kinalaman yan sa atin? Hindi ba dapat kayo nagtatrabaho? Bumalik na tayo sa trabaho. Lahat ng mga drama ng mayayaman na iyan, malayo sa mga tulad natin. Shi Wei-chuan at Lin Xingwan, ang perpekto ng tunog ng pangalan nila. Ganito ba ang itsura ng romansa na parang salip? Ano ang sinabi mo? Lin Xingwan. Anong problema? Bawal na po bang sabihin ang pangalan ni President Lee? Lin Xingwan. President Lin po. Baka nagbibiruan lang sila sa inyo. Kaya pala sinubukan akong pag-initan ni Nancy. Alam na pala niya na si Xingwan ang si ng Wansing. Hoy, hoy. Team lead, teka muna. Hindi ko makapaniwala na pinagtiwalaan lang ako sa buong panahong ito. Kailangan ko siyang hanapin at kumuha ng mga kasagutan. Diyos ko, ang bilis naman ng pagkakataon. Ang napangasawa mo ng biglaan ay ang iyong childhood best friend na iniisip mo araw-gabi. Kaya bakit hindi mo sinuot ang pendant na ito dati? Baka mas maaga po kayong nagkakilala. Umalis siya noon. Gusto ko siyang kalimutan, kaya hindi ko na iyon sinusuot. Kailan mo balak sabihin kay Sir Ran ang totoo mong pagkatao? Pag-usapan natin yan mamaya. Ngayon, ang talagang nagpapagulo sa akin ay ang pagbabalik ni Chai Wei-chuan at kailangan pa nating pag-usapan ang kasal. Iniwasan niya ang engagement noon. Ngayon kasal ka na at siya ay babalik. Talagang pinapahirapan niya ang mga bata. Ha, Zuran, bakit ka nandito? Kaya pala si President Lin ay nanatiling single sa mga taong ito. Naghihintay lang para sa iyong fiant, di ba? Bueno, hindi mo na kailangang maghirap pa. Pwede na tayong maghiwalay ngayon. Yun, may ilang kontrata pa akong kailangang Kayo na po, mag-usap na kayo. Paano mo nalaman ang pagkatao ko? Isang kasing impluensyal ni President Lin. Kahit saan ka pumunta, palagi kang sentro ng atensyon. Palagi kang pinag-uusapan ng tao. Paano ko hindi malalaman? O iniisip mo bang, laro lang ang pagsisinungaling mo sa akin? Zuran, wag mo akong kausapin ng ganyan. Kasalanan ko, hindi dahil nagsinungaling ka sa akin, kundi dahil masyado akong tanga. Zuran, pag-usapan natin ang personal na bagay mamaya. Marami pa akong kailangang asikasuhin ngayon. Wala akong panahon para sa mga isyu mo sa emosyon. President Lin, nagkakamali po kayo. Nandito po ako para ayusin ang problema. Maghiwalay na po tayo. Sa ganoong paraan, hindi ka na mahihirapan. Sigurado ka ba dyan?
CJ, maghiwalay na tayo kung ganoon. Manager, pakiusap po, pwede niyo po bang kausapin si President Lin para sa akin? Bigyan niyo lang po ako ng paraan. Ayokong mapunta sa pagmamakaawa sa kalsada. Manager, hindi ko na po ulitin. I swear po. Sa totoo lang po, kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, umalis ka na sa paningin ko. Hindi kita matutulungan. Maligayang pagdating. Wow, ang daming magagandang babae dito ngayong gabi. Palagi ba kayong dinadala ni Lin para samahan ako? Hahaha. Ako yon. Client ni Lin ako. Sa teknikalidad, dapat sa kanya ako titira. Bakit ako inilagay sa hotel? And Miss Chai, ito po ang inyong presidential suite. M. Chai. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Tulungan niyo po ako. Hanggat tulungan niyo po ako, gagawin ko ang kahit ano ang gusto niyo. Hindi pa ako desperado para tumanggap ng kahit ano lang. Alam ko ang sikreto ni Lin. Wansing Group, ang daming magagandang babae dito. Kahit ang sekretarya, napakaganda. Alam mo ba kung anong nangyayari sa mga nananadya sa akin? Kahit ikaw, akin ka. Kaya ano pa ang dapat kong katakutan? Selos ka, ha? Security. Lin Xingwan, ang bilis mo talagang tumalikod sa tao. Wala namang nangyari sa ating dalawa noon pa man. Ito ang kumpanya ko. Mas mabuti pang magpakita ka ng respeto. CJ, diretso na ako sa punto. Bumalik ako para pakasalan ka lang. Bumalik ako ngayong panahon para lang pakasalan ka. Mukhang naalala lang ni Chai Wei-chuan ang nakakatawang kasal na ito dahil nagkaproblema ka. Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Pakakasalan kita. Pasensya na, kasal na ako. Kahit anong plano pa ang binabalak ni Chai Wei-chuan, hindi iyan gagana. Kaya pala totoo ang sinabi ni Nancy. Tungkol doon, Lin Xingwan, sasabihin ko sa'yo, inayos ng mga magulang natin ang ating engagement. Akala mo ba magagamit mo iyan para takutin ako? Chai Wei-chuan, mali ang tingin mo sa akin, Lin Xingwan. Kung sino man ang magiging asawa ko, ako ang magdedesisyon niyan. Sige, hindi na tayo kailangang magpakasal. Pero gusto kong maging vice president. 1-1, sasabihin ko sa'yo, kung hindi ka magpapakasal sa akin. President Lin, si Chai Wei-chuan ay nabubuhay sa ibang bansa nitong mga nakaraang taon. Bagsak na ang pamilya Chai. Hindi nakapagtataka na ang playboy na iyon bigla ay gustong pakasalan ako. Gusto ka lang niyang pakasalan para mabayaran mo ang mga utang niya. Huwag kang mag-alala, alam ko na ang lahat. Sabi ko sa kanya, kasal na ako. Tapos hiningi niya sa akin ang posisyon na Vice President. Vice President. Hanggat hindi niya makukuha ang mga confidential na file ng kumpanya, hindi ito magiging problema. Opo. Saka nga pala, tungkol sa divorce mo kay Zuran, umuwi ka muna. Pagod na ako. Nakuha ko na ang gamit. Ang kontratang ito para sa eco-friendly materials ay pinakamahalagang business secret ng Wansing. Talaga nakuha mo, ano? Matagal na akong nagtatrabaho sa Wansing. Alam ko ang mga paraan dito. Inilaan ng Wansing ang lahat ng kanila pera sa proyektong ito. Pagdating ng panahon, kung agawin mo ang proyekto sa sarili mong pangalan. Kaya, si Lin Xingwan at ang kumpanya ay mapapasayo na, di ba? CJ, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibigin pagdating ng panahon. President Lin, kaninang madaling araw, tumawag ang mga investor mula Hong Kong na ititigil nila ang supply ng eco-friendly building materials. Hindi na natin matutuloy ang proyekto. Nabasag ang cash flow. Malapit nang malugi ang kumpanya. Ano? President Lin. Ano man ang mangyari, siguraduhin bayaran mo muna ang mga manggagawa. Ako na ang bahala sa iba pa. Opo, ma'am. Tumawag si Zura ng ilang beses kaninang umaga. Baka, nakita niya ang balitang pinansyal at gusto niyang tingnan ka. Sige, nakuha ko. Pumunta ka na at ayusin ang mga bagay sa site muna. Hello, kita tayo sa harap ng Civil Affairs Bureau sa isang oras.
Singwan. Mukha kang maputla. Stress ka ba tungkol sa kumpanya? Dahil alam mo na naman, pumasok ka na lang at tapusin ang mga papeles. Busy ako, wala akong masyadong oras. Singwan, kahit maghihiwalay na tayo, ituturing pa rin kita. Bilang kaibigan, hindi mo kailangang pasanin lahat ng mag-isa. Sanay na ako, tara na. Hoy, Singwan. Nanay. Young Master, anong sadya mo rito? Narinig ko na may nangyari sa kumpanya ni nanay. Nag-alala ako para sa kanya, kaya napunta ako rito para tingnan siya. Nasaan si nanay? Pumunta ba siya kay tatay? Naku, nawawala ang marriage certificate at... President Lee, hindi ka naman makikipag-divorce ngayon, di ba? Kung nakapag-desisyon ka na, pirma ka na lang dyan. Singwan, kung may problema pa sa kumpanya, pwede nating ipagpaliban ang divorce. Hindi ba't ikaw ang nagmamadaling tapusin to? Okay na ang ngayon. Baka wala na akong oras pagkatapos nito. Noong ilang araw lang, nainis ako ng husto dahil sa pagsisinungaling niya sa akin. Pero mayong nakikita ko siya, ang nararamdaman ko lang ay awa. Sabi sa pre na, makakakuha ka ng 5 milyon. Malamang matatagalan iyan. Ay, ayoko niyan. Kung ipipilit mong ibigay, hindi ko pipirmahan ang divorce. Kahit anong gusto mo. Bakit ba ako? Nahihirapang pakawalan. Nanay. An-an, anong ginagawa mo rito? Narinig ni An-an ang nangyari sa kumpanya. Nag-alala ako para sa iyo. Kaya pumunta ako sa opisina para hanapin ka. Napansin ko na, wala kang dala na marriage certificate o... Kaya naisip ko na pupunta ka rito. Masamang tao, mali si Anang tungkol sa'yo. Alam mong malapit nang maubusan ng pera si nanay. At ngayon gusto mo siyang i-divorce. Ang sama mo. An-an. President Lee, tama si An-an. Nagmamadali siyang makipag-divorce sa iyo ngayon dahil natatakot siya na kapag nalugi ka, kailangan niyang akuin ang utang. Nalugi? So totoo pala ang lahat ng chismis. Singwan, sagutin mo ako. Zuran, may konsensya ka ba talaga? Kahit galit ka, na itinago sa iyo ni President Lin ang pagkatao niya. Ano ba ang ginawa niya para saktan ka? Pareho kayong sumang-ayon na kasal lang ito sa simula. Nang malaman niyang binubugbog ka ni Manager Liu, kinampihan ka niya, pati nga promotion mo, inayos niya. Hindi na ba sapat ang nagawa niya para sa... Ha? Lahat ng ito, talagang siya ang may gawa. Hindi. Tumigil ka na sa pagsasalita. Zuran, naisip mo na ba yan? Kung hindi dahil kay President Lee, sa tingin mo ba talaga tutulungan kita? Lin Singwan, para mo akong ano? Kahit gusto mong mag-divorce, hindi ko gagawin na makipag-divorce sa'yo ngayon din. Malinaw na nakasaad sa preno na kung kinakailangan, kailangan kong gampanan ang papel ko bilang mabuting asawa. At sa tingin ko, ito na nga ang oras na yon. Hindi ako makikipag-divorce sa'yo. Ano man ang mangyari, sasama ako sa'yo sa lahat ng ito. Hindi ka nagalit. Hindi mo naisip na masyadong malaki ang agwat natin na naglalaro lang ako sa iyo. Singwan, pasensya na, masyado lang akong insecure dati. Ano man ang mangyari sa hinaharap, ihaharap ko ito kasama ka, okay? Ang galing, hindi maghihiwalay sina nanay at tatay. Masamang balita, President Lee. Nasa opisina si Vice President at ipinatawag niya ang pagtanggal sa iyo bilang C. Lahat sa lupon, tingnan niyo ng mabuti. Ito ang kontratang ginulo ni Lin Singwan. Kung ako ang mahalal na presidente, hindi malulugi ang Wang Xing. Vice President Chai, alam mo talaga kung paano laruin ang iyong mga baraha. Kung hindi ko alam ang totoo, akalaing gusto mo talagang iligtas ang Wang Xing. Pangulong Lin, ano ang ibig mong sabihin dyan? Ang mga dokumento para sa partnership na ito ay ang pinaka-confidential na mga file ng kumpanya. Kalahating taon ang inabot para ihanda ito. Kakaalis lang ni Vice President Chai mula sa ibang bansa. Paano mo nagawang isara? Ang deal ng napakabilis? Kakaiba nga yan.
Ninakaw mo ang mga file ng kumpanya. Pagkatapos ay ginamit ang iyong sariling pangalan upang makuha ang partnership. Una mong sinaktan ang Wansing. Ngayon ay gusto mong gumanap na bayani. Hindi ba yan walang hiya? Kaya yun pala ang nangyari. Nagtataka ako. Paano nagkaroon ng lakas ng loob itong si Chi Wei-chuan na tumakbo bilang presidente? HMPH, magnanakaw. Hindi ba natin dapat hayaan na ang pulis na ang hamuli sa kanya? Hoy, An-An. Hey. Pinapanood natin si Mommy. Lin Xingwan, pinipilit mo akong kumilos. Kung pakakasalan mo ako, magiging legal na tayong mag-asawa. Ang sa akin ay magiging sayo. Kaya pala niya ginawa iyon. Sinira niya ang buong Wansing Group dahil dito. Ano? Ilang araw na ang nakalipas, bumalik siya. Sinabi niyang gusto niyang pakasalan si Pangulong Lin. Sinabi ni Pangulong Lin na kasal na siya. Naging mapait siya tungkol doon. Ngayon ay ginagamit niya ang kumpanya upang pilitin si Pangulong Lin na magpakasal. Pilitin siyang pakasalan siya. Hindi ba palaging naghihintay si Xingwan para sa kanya? Impossible. Walang paraan na magugustuhan siya ni Pangulong Lin. Isa lang siyang tanga. Kaya hindi talaga inisip ni Xingwan na magiging problema ang pagpapakasal sa akin. Sa panaginip, Ang ganda, Lin Xingwan, magbabayad ka para dito. talaga bang iniisip na hindi ako makakahanap ng iba pang eco-friendly na supply ng materyales sa konstruksyon? Ngunit si Vice President Chai ay nakakuha na ng eksklusibong karapatan para sa batch na ito ng mga eco-friendly na materyales. Kung hindi pumayag si Vice President, ano pa ang magagawa mo? Sa ngayon, alin man sa pipiliin mong pakasalan o hayaan mong malugi ang kumpanya. Nancy, ikaw na naman. Huwag mo nang gawing big deal yan eh. Ang matalinong ibon, sa pinakamagandang puno lumalapak. Hindi lang si Lin ang may malaki pangalan sa lungsod ng ilog. So, ano sa tingin mo? Napakagpasya ka na ba? Sino ang nagsabing hindi tayo makakahanap ng angkop na supplier ng construction materials? Sa ngayon, lahat ng eco-friendly na materyales sa merkado ay mula sa Tsinghua Group. Basta tayo ay makipagtrabaho sa boss ng Tsinghua. Hindi na natin kailangan pang isipin ka bilang supplier. Tama ka riyan. May punto yan. Sa katagalan, hindi nga masamang ideya yan. Totoo, pero ang Tsinghua Group at ang Wansing natin ay matagal nang magkaribal. Bakit naman nila tayo tutulungan ng ganoon kadali? Zuran, madali lang yan sabihin sa... Ang SEC ng Tsinghua Group, ang pinakamayaman sa lungsod ng ilog. Wala kang ang kwalifikasyon para makipagkita sa kanya. Kahit pa makita mo siya, bakit ka naman niya pagtutuunan ng pansin? Bakit hindi? Kailan pa naging ganito kababa ang Wansing na ang isang payaso na tulad nito ay makakagawa ng eksena dito? Ito ang Ami, CEO ng Tsinghua Group, si Zhou Jinhua, Chairman Zhou. Paalisin niyo pareho sila dito para sa akin. Chairman Zhou, ano ang ibig mong sabihin dito? Naging abala ako sa pagpapalawak ng aming negosyo sa Harbor City kamakailan at hindi ko inaasahan na kayong dalawang salo ay gagamit ng iligal na paraan upang makuha ang karapatan sa ahensya ng mga materyales sa konstruksyon. Nakolekta na namin ang ebidensya ng inyong mga iligal na gawain at ibinigay na ito sa mga autoridad, kaya itigil mo na ang iyong pagsasalita. Nililinis ko ang mga sulok ng Wansing. Sana ay hindi mo ikainis, Pangulong Lin. Ngunit kung ganoon nga, kakailanganing bayaran ng Wansing ang aking mga lugi. Nagtataka ako kung si Pangulong Lin ay handang makipagtulungan dito. Handa ako. Salamat, Chairman Zhu. Esan. Ngunit dahil ang mga personal na usapin ni Pangulong Lin ay nagdulot ng malaking pagkalugi sa Wansing, hindi ba dapat mong bigyan ang aming lupon ng mga direktor ng paliwanag? Pangulong Lin, susubukan mo bang kunin ang lahat ng pagpuna para sa sarili mo sa pahayag na iyon? Ito ay panloob na usapin para sa Wansing. Pangulong Zhou, hindi ba talaga angkop na makialam ka, hindi ba? Talaga ba? Ang kasintahan ni Lin ay si Zuran. Siya ang aking nakababatang kapatid na lalaki. Hindi ko masasabing ako'y tagalabas. Bilang isang nakatatanda, maaari akong magbigay muna ng mga materyales sa konstruksyon upang makabangon at makapagpatuloy ang maaari nating pag-usapan ang presyo mamaya. Tita, kayo po ang pinakamahusay. Paalisin ninyo ang dalawang iyon dito, ngayon na. Nakakainis lang tingnan ang mga iyon. Wanwan, talaga kitang mahal. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon.
Hindi ko matatanggap ito. Bakit ko naman? Hindi ako susuko. Bitawan mo ako. Aran, matagal ko na itong tinatagos. Hindi mo ako sinisisi, hindi ba? Hoy! Ano ang pinagsasabi mo? Nasabi ko na sa'yo dati pa, mayaman man o mahirap tayo, ikaw ay palaging ang aking pinakamamahal na kapatid. Salamat, ate. Ang negosyo ay negosyo. Hindi ko gustong mawala ang isang mahusay na kakumpetensya tulad ng Hoy! Teka, Ano ang nangyayari sa'yo? baka pagod ka lang nitong mga nakaraang araw. Hoy, baka ang mama ay may baby sister?